Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Back-to-back show daw. Kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand, Miss World, at kung ano-ano pa tayo ngayon. So, kanina nga nagkaroon nga ng sashing ceremony para sa pambato ng Ifuga. O ay nako, ginulat tayo dahil ang dating kandidata sa Miss Universe Philippines ay ngayon nandirito at lalaban sa Miss World Philippines. Ito nga ay si Valerie, diba? Si Valerie West, na kung saan naman ay talagang nakita natin kung gaano siya kaarangkada noong lumaban siya sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, surprising, no? Siya ang kauna-unahang magiging kandidata ngayong taon na to dito sa Miss World Philippines. So, yon. So, kailan ba ang Miss World? Ang inaasahan ko magkakaroon ng sashing ceremony ang Miss Grand. Kasi di ba yung mga kandidato sa Miss Grand, naghihintay sila kung kailan yung sashing ceremony. So, akala ko yun na yun. Ayun pala, meron palang bago. May bago pala silang inaatupag. Ito nga ang Miss World Philippines. So, ang Miss World Philippines daw ay magkakaroon daw ng back-to-back show. O, di ba? Ang bongga. Siyempre, nagbigay na naman siya ng date. Ito ay magaganap sa November, Saturday, Sunday. Pero ang tingin ko, ang tingin ko dyan ay uurong na naman yan. So, yon. So, ano pa bang bago pagdating kay Mr. Arnold? I love Mr. Arnold dahil very open naman to. Madali naman kausap. Pero minsan nakakaloka lang talaga si Mr. Arnold dahil sa sistema ng mga pageant niya. Andiyan na paurong sulong. Hindi natin alam kung kailan ba magaganap talaga yung pageant niya. Ito na lang, isa na tong halimbawa, yung Miss Grand Philippines. Yung Miss Grand Philippines, yung nakausap ko siya noon, ang sabi niya sa akin, ay nako, wag ka mag-alala mama, sa March pa lang magpapapageant na kami. Sa awa ng Diyos, wala namang naganap na pageant nung March. So, eto na nga. So, sabing ganon, May 24 final screening nila. Actually, yung final screening na yan, na-move pa yan eh. Dalawang beses. Una, May 12. Tapos, na-move ng May 24. And then, ayun, natuloy naman siya nung 24 ng May. And then, sabing ganun, may second batch pa daw. So, yung second batch, dapat, ang sashing ceremony nila ay noong 21 ng June. Di ba? Pero since na hindi nga natuloy noong June 21, so na-move sila ng June 25. Ang alam ko nga 24 eh. Tapos biglang naging 25. Tapos kanina nagulat ako, may panahon silang magbigay ng sash doon sa bagong magiging kandidata ng Miss World Philippines. So, di ba? Nakakaloka lang. So, yun. So, nakakaloka kasi hindi natin alam ano ba talaga ang nangyayari at bakit hindi ma-push-push tong Miss Grand Philippines, yung sashing ceremony ng mga kandidata. Tapos nagbigay kayo ng sashing ceremony sa magiging bagong kandidata ninyo sa Miss World Philippines. Ay nako, ang sakit sa ulo. Anyway, so syempre surprising si Valerie, di ba? Dahil alam naman natin yung capacity. Naisip ko nga si Valerie pwede naman talaga kasi may ganda. Pero hindi ko alam yung advocacy. But tingnan natin kasi sabi ni Mr. Arnold, marami daw siyang accredited partner na magjo-join dito sa Miss World Philippines. Kaya tingnan natin, o di ba? Kasi wala na daw silang pa-screening. Ayan yung sabi. And then tingnan natin kasi nagbigay siya ng date, sabing ganun November. So tingnan natin sa November kung magkakaroon nga ng Miss World Philippines. Kasi ang narinig ko sa kanya noon, mga around ng February. O di ba? Just ko anyway. Tingnan na muna natin kung ano talaga ang matinding plano ni Mr. Arnold kung matutuloy ba to o hindi. Marami pang pwedeng mangyari sa
August, September, October, di ba? So, let's see. And then, ayun na nga, yung Miss Grand. Tulad ng inaasahan natin, syempre, balik August na naman ang Miss Grand. Dahil nung unang announcement niya ay sa July 16, and then, ayun, ano ba naman? Sa May 2, ano na daw? Sa August 12 na daw. O, di ba? So, ang bongga-bongga lang, August 12 naman ngayon. So, parang feeling ko, uurong pa yan. So, yan. Kasi, hindi naman na to bago sa atin. Ganyan talaga si Mr. Arnold sa mga pageant niya. Katulad na lang halimbawa, nung nakaraan taon, ang Miss Grand. Diba? July pa lang meron na siyang, meron na siyang schedule. And then, biglang naging August. Tapos yung August noon, naurong pa na-move pa hanggang umabot na nga ng September. Diba? Oo, nung nakaraan taon, ganun siya. Sinimulan niya ng July na naging August. Tapos pagdating ng August, na-move pa ng September hanggang sa September na naging coronation ng Miss Grand Philippines. And then 1 week na lang, parang hindi nga 1 week ilang araw na lang. Kasi parang ang natatandaan ko noon, parang September 28 siya nagpa-pageant. And then aalis na si CJ noon ng September 30. Parang 3 araw talaga. So, walang preparasyon. And then ngayon, ayan na naman. So, nagpapapageant na naman siya ng late. And then, I think, sabi niya, August 12. So, tingnan natin kung matutuloy na to ng August 12. I hope so. And then, I think, uurong na naman yan. Alam niyo, sa totoo lang, kung bakit ko to napapansin ng ganito lagi. Actually, hindi kasi to nakakatuwa sa mga taong nag-aabang, especially doon sa mga bumibili ng kumukuha ng hotel para kung saan sila magi-stay diyan sa para sa Miss Grand, di ba? Kasi kung nasa probinsya ka, pupunta ka dito sa Manila, and then ayan, kukunin mo yung schedule. And then mababago. So, kamusta naman? And then yung tao, instead na mag-i-stay, alam ba, si Gaisel. Ayan si Gaisel. Alam nyo ba kung bakit nandiyan pa sa Maynila si Gaisel? Kasi hinihintay niya ang Miss Grand Philippines. Since na akala niya sa next month na, ayun, naurong siya ng August 12. So, hindi ko alam kung ano magiging desisyon ni Gaisel. So, nakahang siya ngayon. Anyway, ako, para sa akin, sana, yung mga ganitong sistema kasi dapat talaga maging professional sila dito. Hindi po pwede yung, kasi gusto namin sa ganito, gusto namin sa ganyan. Naiintindihan ko, maraming mga inaasikaso dyan. Pero kasi dapat kasi may planning yan, 6 months to go bago kayo magpa-pageant. Para pagdating ng pageant ninyo, go na lang ng go. So, ano bang mangyayari ngayon, di ba? Parang, ngayon yung ibang mga nag-aabang diyan, katulad nga ng sinabi ko, yung iba galing pa sa probinsya, kukuha ng hotel diyan, and then akala nila sa isang buwan na, so ganon. Kaya ang akin, kung hindi kayo sigurado sa petsa ninyo, huwag kayong mag-release ng date, kasi ang mangyayari diyan ay talagang maloloka talaga yung lahat, di ba? So, ngayon, August 12. So, hintayin natin yung August 12. I hope na sana naman ma-push na nila to ng bonggang-bongga, di ba? So, kasi nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi nga, parang, ayan tapos, parang biglang mababago. So, tingnan natin kung matutuloy nga sa 25 yung sashing ceremony ng Miss Grand Philippines candidates. Number 1. And then, tingnan natin kung makakapagpapageant nga sila talaga ng August 12. And then, tingnan din natin kung oobra nga yung Miss World at Mr. World sa November na sinasabi niya. So, tingnan natin kung ano magiging ganap. Ayan, mahaba-haba yung panahon para sa Miss World. And then, tingnan natin kung sa madaling salita, sasabay siya sa Miss Universe, di ba? So, yun, nakakaloka. Pero, syempre, support lang tayo at tiwala lang talaga. And then, pagdating naman kay Valerie bilang bagong kandidata ng Miss World Philippines, I think, actually, napaisip ako ano bang advocacy niya? At tignan natin, kasi pwede din naman talaga. May ganda si Valerie at pwede sa Miss World. And naghahanap pa ako ng mga makakalaban niya. Kung sino yung makakatapat niya dito, kung sino yung
mga makikita nating kandidata sa Miss World Philippines, di ba? So good luck kay Valerie and good luck kay Mr. Arnold and good luck sa mga lumalaban ng Miss Grand Philippines. Medyo nakakaloka lang pero sige, laban lang. Pero ikaw ang tatanungin ko, anong tingin mo sa mga nangyayari ngayon dito na paurong sulong ang petsa nila pagdating sa kanilang pageant? Saan nga ba talaga ang direction nila? And tingin mo ba na kakabuti to para sa lahat? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So nakakaloka yun yung reaction ko dyan. Good luck sa mga kandidata at sa mga lumalahok dito. And then yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.